I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Pinagtibay, kailan lamang po ay pinagtibay ang Fitch Rating, ang BBB credit rating ng Pilipinas na may stable outlook. Ibig sabihin, maraming foreign investors ang handang magpautang sa Pilipinas at mababa ang interest dahil sa magandang economic fundamentals ng bansa. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, naging batayan din ng Fitch Rating ang mga reforma na ipinatupad ng gobyerno para palakasin ang ekonomiya ng bansa. Inaasahan din ng Fitch Rating na lalago ang ating ekonomiya sa 5.6%. Pinuri rin ng ahensya ang mga hakbang na ginawa ng gobyerno sa fiscal consolidation at pagpapababa ng budget deficit. Para mas maipaliwanag po ito at masagot ang inyong mga katanungan tungkol sa Fitch Rating ng bansa, kasama po natin ngayon si Finance Assistant Secretary Neil Cabiles. Si Cabiles, good morning. Di ba good news yan? Yes, hello, magandang umaga. Good morning. So, based as sa release ng Fitch Ratings noong April 29, 2025, pinagtibay or inaffirm ang rating ng Pilipinas na BBB with a stable outlook. So, first and foremost, ano ang ibig sabihin ng credit rating is that ang credit rating ay simple lang na actually measure ng kakayahan ng isang umuutang kagaya ng Pilipinas o ng pamahalaan ng Pilipinas sa kanyang kakayahan para bayaran o i-meet ang obligasyon nito o ang utang nito. Sa BBB rating, which is investment grade, ibig sabihin nito ay mataas ang kakayahan na makabayad sa utang at mababa ang chances na mag-default sa utang na ito. Ang importante na parte dito sa pag-affirm ng Fitch rating is yung outlook na stable. Base sa mga consultations namin ng credit ratings advisors ng mga bangko na tumitingin din ng credit quality ng Pilipinas at sa mga contacts namin mismo sa credit ratings, ang view ngayon sa karamihan is that either negative or even downgrade for most of the countries dahil sa geopolitical tensions and sa trade tensions. So the fact na nakakuha yung Pilipinas ngayon ng stable outlook shows the confidence na meron itong credit ratings agencies natin, particularly Fitch, sa Pilipinas. Just to point out kung ano yung factors na nagpa-affirm at nagbigay ng stable outlook ng rating ng Pilipinas ng Fitch. Ito ay ang continued na paglago ng ating ekonomiya, isa sa pinakamataas na paglago sa ASEAN. Ang malaking size ng ekonomiya natin mismo kumpara doon sa mga ibang mga tinitignan ng credit ratings na nasa BBB profile din. At ang fiscal consolidation o pagsunod natin sa medium-term fiscal framework kung saan pinapababa natin ang level ng utang at ng deficit natin dito sa bansa. Yung in terms of kung ano yung importance or ano yung halaga ng credit ratings. So, ang credit ratings, kung ipapakita niya na investment grade ka, na maganda ka, ibig sabihin, mababa yung cost ng iyong pag-utang. So, ibig sabihin, mababa ang interest na babayaran ng gobyerno para sa mga utang na kanyang gagawin para i-finance yung mga projects natin. So, mas mataas yung kakayahan ng gobyerno para makapag-deliver sa mga projects nito. Pangalawa, ang mataas din na credit ratings and investment grade ratings is actually also an indicator of investor confidence in the Philippines. So, that would actually bring in more investments dito sa ating bansa, and of course, mas marami din tayong trabahong aasahan sa mga investments na ito. Thank you. Thank you, Asik Neil. First question, Harley Valvena, PTV4. Hi, good morning, Asik. Sir, in simpler terms, how will this positively impact the ordinary Filipinos?
Yes, as we mentioned, no. So first and foremost, since mataas yung credit rating mo, mas mababa yung interest na babayaran kapag nangutang yung Pilipinas para isuportahan yung mga projects niya. So mas kung ganito yung mangyayari, mas mataas yung kakayahan natin para ma-deliver ng projects kasi makakahanap tayo ng mas murang paraan ng pagpondo nito. Wow. Pangalawa, since maganda yung credit rating mo, yung mga investors makikita nila na magandang investment destination ang Pilipinas. So pag mag-invest sila dito, definitely makaka-generate to ng trabaho. Wow. And it's particularly important ito ngayon kasi kung titignan nyo sa nangyayari dito ngayon sa trade tensions natin, yung tariffs ni Philippines relative to other ASEAN countries, mas mababa siya. So, yun pa lang, medyo nakakapag-attract na investments yon. Tapos, yun, may ka pa, may magandang credit rating ka pa. So, marami kang magandang balita na ibibigay sa investors na para pumasok dito. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. ASEC, good morning po. Morning. ASEC, in terms of pagbabayad natin ng utang, naging magandang rason din ba yun para gumanda yung standing natin? Ano ba yung track record natin sa pagbabayad ng utang? Yes, of course. Yung track record natin sa pagbayad ng utang ay maganda. Wala tayong recent history of any default. Wow. So that in itself was a good basis for us to actually have an affirmed rating of investment grade. ASEC, since yung hanggang kailan, ano yung coverage ng magandang track record natin sa pagbabayad ng utang? Since when, ASEC? For the I can give you kung nag-start tayo ng BBB rating was actually as far back as 2017. The BBB rating from Fitch. Thank you po, ASEC. Do we have more questions for ASEC Neil? Okay. Yusek Claire. Thank you po, Ase Cabiles. Napakagandang balita po niyan. Ibig sabihin ay wala pala tayong record ng default o sa pagbabayad ng utang kahit napakalaki po ng utang na naiwan sa atin noong nakaraang administrasyon. So, ibig sabihin nito ay hindi pala totoong itim ang kulay ng bansa sa ngayon. Thank you po for that good news. At handa na po tayong tumugon sa inyong mga katanungan. Savage na naman Yusek mga Claire, first bilis. question po, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Malapit na makasakay ang mga commuter sa tren na puno ng good vibes. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na gawing madali at komportable ang pag-commute ng mga Pilipino, maaasahan na ang mga istasyon at tren sa Metro Manila ay magkakaroon ng mabilis at libreng internet. Magkakaroon din ng mga improvement at smarter technology gaya ng contactless payment gamit ang inyong debit or credit card, smartphone o e-wallet. Pinag-aaralan din ang paggamit ng AI-powered security screening systems para mapabilis ang mga safety check. Ipapatupad ng Department of Information and Communications Technology ang libreng Wi-Fi sa lahat ng MRT station na may kasunod pang planong pagbibigay din ng libreng internet access habang nasa loob mismo ng tren. Nakikipagtulungan ang DICT sa mga telecommunication providers para makapagbigay ng mas malawak na bandwidth at mas maayos na internet coverage sa mga critical transit zones. Kasama na rin dito ang pagkakaroon ng in-station fiber networks at enhanced signal infrastructure. Ayon sa Department of Transportation, kapag naipatupad na sa MRT ang nasabing improvement, iro-roll out din ang programa sa LRT1 at LRT2. Sa pamamagitan ng mas matibay na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, binubuksan ito ang daan para hindi lang maging mas mabilis at efficient,
kundi ay mabigyan din ng dignidad at mas maginhawang pagkukommute ang mga Pilipino. Sa tuloy-tuloy na pagtutok ng Administrasyong Marcos sa kalusugan ng mga Pilipino, inulat ng Department of Health ang pagtuloy ng pagbaba ng bilang ng mga bagong kaso ng dengue. Mula 12,050 new dengue cases noong March 2 hanggang March 15, bumaba sa 9,289 ang bagong kaso ng dengue na naitala pagdating ng March 16 hanggang 29. Iniuugnay ng DOH ang pagbaba ng mga bagong kaso sa pagpapatupad ng pinag-igting na vector control sa mga komunidad. Bukod pa rito, ang mas maagang pagkonsulta dahil sa health education program ay nakatulong din para maipababa ang case fatality rate. Naging mabilis rin ang pagbibigay ng sapat na medical attention para sa mga dumudulog sa dengue fast lanes ng DOH hospitals. Paalala ng DOH, huwag bitawan ang disiplina sa paglilinis at maagang paghahanda para sa tag-ulan at ituloy ang alas 4 kontra mosquito. Ito'y paanyaya sa lahat ng ilang mga kababayan natin ang alas 4 ng hapon para hanapin at sirain ang mga posibleng pinamumugaran ng lamok sa bahay, paaralan at mga lugar sa trabaho. Good news pa rin po ang dating at ang dala para sa military uniformed personnel. Pinirmahan ng Pangulong Marcos Jr. ang RA 12177 na nagbibigay ng libreng legal assistance sa mga military at uniformed personnel. Bagay na ipinagpapasalamat ang Department of Interior and Local Government. Dito ay mabibigyan ng libreng serbisyo ng ang mga kawani ng AFP, PNP, BJMP, BFP, PCG, Bucor at marami na may kinakaharap na sibil, kriminal o administratibong kaso dahil sa pagganap sa kanilang mga tungkulin. Sa ilalim ng batas na ito, siguradong may suporta silang legal na maaasahan para mas makapaglingkod sila sa bayan. Ilan lamang po yan sa mga good news natin sa araw na ito. Bago po tayo dumako sa ating briefing, ay... Yusek Claire, first question po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po ulit. Yusek, kakamustahin lang po yung turnout nung launching ng pagsisimula ng 20 pesos per kilo ng bigas. Ano pong feedback pati doon sa quality ng rice na ipinamahagi kahapon? Nakita po natin, lalong-lalo po sa mainstream media, na napakarami pong nag-avail, marami pong pumila, marami pong nakinabang sa mga kababayan natin sa Cebu at nakabili po ng bigas na 20 pesos po kada kilo. At ito po ay sinundan po
ng mga, yung sa mga reporters po, sinundan po mismo yung nakabili at sila po ang nagpatunay na maganda po ang bigas, na isaing po nila at tuwan-tuwa po ang mga kababayan natin sa Cebu. Sana po nga ay magtuloy-tuloy po ang proyektong ito para sa mas nakakarami pang Pilipino. Bali patunay na dito, Yusek, doon sa parang kontra na din doon sa mga naunang pananabotahe sa programa natin, ano? Opo. Kung ito naman po ay hindi manggagaling din naman sa mainstream media at mga responsible social media content creators, huwag niyo na pong paniwalaan. Yung mga fake news peddlers. Yes. Paniwalaan po natin kung ano po yung nakikita natin sa mga news na may kredibilidad. Yusek, we have a follow-up question from Maris Umali, GMA7. Hi ma'am, magandang umaga po. Ma'am, how long can the government sustain the subsidy or program of a 20 peso price for the rice, and will there be a wider rollout? According to the reports given to the President, the program can be sustained up to December of this year, and maybe by the following year, 2026, it would be considered or will be included in the budget. Wow. Ma'am, may tatanong lang po ako kasi meron po kami reporter, I just forgot where he was last night, pero meron daw area na hindi natuloy yung 20 pesos. Meron po bang nakarating na ganito sa inyong na information? Sa Cebu? Sa Kadiwa po, ma'am. Ng Cebu? Yes. Opo. Parang hindi ko alam kung saan exactly, pero meron pong nakarating na hindi raw po natuloy dun sa particular area na yun. Meron po bang ganitong nakarating sa inyo? And kung ano yung dahilan, bakit hindi natuloy dun sa area? Sa ngayon po ay wala pa po tayo nadinig na ganun pong balita, pero i-follow up po namin at aalamin namin kung totoong may nangyaring ganun po at kung ano yung maaari naging dahilan, kung meron man po. Another follow-up question po from Maricel Halili. Yusek, magandang umaga po. May update na po ba tayo tungkol dun sa ni-request na exemption for the 20 pesos per kilo ng bigas? Pinayagan din ba sila na maibenta outside Cebu but within Visayas? Sa ngayon po, itong oras na to, itong minuto na to, ay wala pa pong napaparating sa akin kung napayagan po ng COMELEC yung exemption. Pero makatapos po ng press briefing, kakausapin po natin si DA Secretary Kiko kung ano man po ang pinaka-latest dito. Follow-up. Sorry. Maris Umali. Ang sabi po, ma'am, sorry, hindi po pala sa Cebu. Kadiwa Store sa Bureau of Plant Industry sa San Andres, Malate. Halos likod lang ng church. Dahil po ba hindi kasama siya supposedly dun sa 20? Sa Cebu po, supposed to be kasi ang launching po sa Visayas Cebu lamang. Avenue ay ngayon. So, since kung hindi pa po ito pinayagan ng COMELEC, hindi po siya magro-roll out doon. Kasi po supposed to be ang launching for that Visayas Avenue sa Bureau of Animal Industry. Tama po ba? Bureau of Plant Industry po. Kasi supposed to be ang launching is Bureau of Animal Industry. Yung launching ng NFA. Okay. Pero hindi pa po kami nabibigyan ng update patungkol po doon. Kasi ang rollout po talaga is sa Cebu, Kadiwa Stores sa Cebu. So that's the only reason? Yes. Hindi dahil kulang ng supply? Ay, hindi walang po. naging problema? Marami po tayong supply sa ngayon. Okay. And yung sinasabi niyo po na it will be sustained until December, yung wider rollout po ba to different sectors, posible po ba yun? Or it will just be for the indigent only in the meantime? Yes, for the meantime, only for those vulnerable sectors po. Another follow-up question from Eden Santos, 25. Good morning po, Yusek. Clarification lang po kasi sabi nyo last time, lahat po pwedeng bumili nitong 20 pesos na bigas. Pero ang sabi po ng DA, mga piling sektor lamang po ng ating lipunan yung makakabili nitong murang bigas. Alin po ba talaga yung totoo dun? Yun po ang unang plano. Pero dahil po napag-aralan po, naunahin muna po yung nasa vulnerable sectors, uunahin po muna natin sila. Yan din po ang pahayag ni DA Secretary Kiko Laurel. Binalak po na lahat po para sa Kadiwa Stores, but pinag-aralan po para hindi rin po magkagulo at mauna po yung mas nangangailangan po. Uunahin po muna yung mga nasa vulnerable sectors.
Okay, kasi po nauna nang sinabi ni DI Secretary nung nagsaing po sila ng bigas na pili lamang. Then the next day kayo po yung nagsabi na lahat pwedeng bumili. Medyo nagkaroon lang po ng konting pagkalito doon. So ngayon po, Hindi po ganun ang ating nasabi. Ang sabi po natin, pipilitin po na lahat. Yan din po ang nasabi po ni NFA Administrator. Nung ating pong niliwanag din kay Secretary Kiko, sinabi po niya na yun din po talaga ang binalak, pero uunahin po muna yung vulnerable sectors. Thank you po. Next question, Tristan Nadalo, Newswatch. Pag sa kadiwa naman, lahat makakabili, di ba? Hi, Yusek. Morning po. Ma'am, first po on VP Sara Duterte's comment regarding the Prime Water probe. Sabi niyo po ay it's political and ginagawa lang daw po ito ng administrasyon dahil sa politika and dahil daw po rin sa kanyang endorsement kay senatorial candidate Villar. Ano po ang comment natin dito? We cannot expect anything nice or any nice word from the Vice President in favor of the President and of the present administration. She will always use that excuse or defense of pamumulitika without really answering or responding directly to the issues. Unang-una po, since 2023, nung pumutok na po ang patungkol sa confidential funds at na ito ay nagasto sa loob lamang ng 11 days, yan din po ang kanyang nasabi. Napakaagang pamumulitika. Ngayon po, may issue pa rin po tungkol sa 12.3 billion NACOA findings patungkol po sa DepEd unsettled financial transactions ng DepEd sa pamumuno po ni VP Sara. Yan pa rin po ba ang sasabihin niyang pamumulitika? Ngayon, patungkol po dito sa pagpapaimbestiga ng Prime Waters, tandaan po natin, marami na po na mga kababayan natin, ang customers po ng Prime Water, na siyang umiiyak. Hindi po ito bago. Kaya po nakakapagtaka kung bakit hindi ito nasolusyonan sa nakaraang administrasyon. Well, anyway, namayagpag naman po ang Prime Waters noong taong 2018 sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. At ang nais lang po na sana natin, kung ano mang pakikipag-argumento po o pakikipag-diskusyon ng ating Vice Presidente, sana po ay i-level up po natin. Rason sa rason, datos sa datos, huwag gamitan ng masasamang salita or pagmumura. Tandaan natin, ang Prime Waters, ang Prime Water, ano man naging transaksyon nito, dahil umiiyak ang karamihan, dapat po talagang maimbestigahan. Dapat lang. So wala pong pamumulitika ito. Hindi po lahat ng ginagawa ng administrasyon para sa taong bayan ay pulos or pamumulitika. Kailangan pong trabahuhin, obligasyon po ng gobyerno at ng Pangulo na tugunan ang lahat ng hinaing ng taong bayan. Isaac, we have a follow-up question from Pia Gutierrez, ABS-CBN. Mamingi lang po ng details dun sa investigation. Which agency will investigate Prime Water at kailan po ito magsisimula? Nag-start na po. Ngayong araw na to. Ang luwa. Sa kawawang mga tao. Kailangan ng We have tubig. another follow-up question from Maris Umali, GMA7. Ma'am, sabi niyo po kanina, marami ang umiiyak tungkol dun sa mga complaints nga po na to. So, pwede niyo po bang mabanggit sa amin what specific complaints trigger the DTI's, this investigation particularly, and how widespread? At kung sakasakali, ma'am, na the findings confirm the lapses, ano pong sanctions ang pwedeng kaharapin ng Prime Water or other providers, if ever? Unang-unang umiiyak po ay Bulacan, Cavite, Laguna, Tarlac. Bohol, Pangasinan. Tarlac Hindi pa. lamang po yan. Marami pa pong iba. Kung di po tayo nagkakamali, meron 73 joint venture agreements ang Prime Water sa mga water district, local water districts. Oo, grabe. So malaliman pong pag-iimbestiga ito. Kung ano man po ang mga ari mangyari dito, saka po na lang namin kayo bibigyan ng update. Kung ano pong sanction? Bibigyan po natin muna kayo ng update. Titignan po muna natin kung ano po ang nasa loob nito at anong
kung ano man po ang natatago or kailangan maimbestigang mabuti, ipagbibigay alam po namin sa inyo kapag nagkaroon na po kami ng mga detalye. Ma'am, we have another question from Tristan Nodalo, Newswatch. Hi, Yusek. On another topic naman po, just yesterday, the defense team of former President Rodrigo Duterte formally asked the ICC pretrial chamber to dismiss or drop the case against the former president, citing lack of jurisdiction and legal basis. And may sinabi rin po sila doon sa kanilang letter na meron daw pong supposed letter from President Marcos stating his administration would not assist the court. Can the palace confirm if such letters exist na hindi raw po makikipag-cooperate yung Marcos admin sa ICC? Isa po yung kasi sa binanggit nung defense team doon sa pag-ask nila na madrop yung charges against the former president. Kung ang depensa nila ay walang jurisdiction ng ICC, then that's part of due process. Let them be. At kung ano ang magiging tugon po dito ng ICC, nasa kamay na po yan ng ICC. With regard to the letter, wala po ako sa ngayon, kung meron man, patungkol sa letter na yan. Ang letter po ba ay sinasabing hindi makikialam ang Marcos administration sa gagawin ng ICC? Kahit siguro po walang letter, hindi naman po talaga tayo makikialam kung ano po ang magiging mandato ng ICC. Pero hindi po worried ang palace, for example, that those statements of not cooperating with the ICC would weaken the charges against the president, a former president? It has been said many times na hindi naman po tayo nakikipag-cooperate sa ICC. Dahil nga po, as of now, wala pa pong jurisdiction ang ICC sa bansang Pilipinas. Thank you po. Next question, Eden Santos, Net25. Yusek, sabi po ni Vice President Sara Duterte, impeachable offense daw po yung ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o ng gobyerno sa pagsuko sa ICC kay FPRRD. At hindi po ba nababahala dito si Pangulong Marcos na baka pwede rin pong maibalik sa kanya at pwede siyang kasuhan po ng impeachment or pwede siyang ma-impeach sa ground po ng sinasabi niyang betrayal of public trust. So ang tanong kung nababahala ang Pangulo, hindi po. Next question. Next question, Jinky Baticados, IBC 13. Good morning, ma'am. Ma'am, yesterday po, the President announced about the reduce ng SSS and calamity loans po, ma'am, no? Sa interest rate po nila, and it will be effective po on July. So, may you please expound further on this po, ma'am, and what does it mean for current and future borrowers? Napakagandang po balita niyan. Ito po ang nais po kasi ng Pangulo sa programang ito ay magkaroon po talaga ng poverty reduction. Kapag ka po nalaman natin na yung interest po ay bababa para sa mga kababayan natin na may kasalukuyang utang sa SSS, maganda pong balita yan. Para po kahit po yung kanilang kinikita o yung kanilang konting savings para maibayad ay mababawasan yung kanilang pagbabayad sa kanilang mga utang dahil liliit po ang interest. So, yun po yung nais ng ating Pangulo at ito po ay para sa mga taong bayan para po kahit pa paano maibsan ang kanilang kahirapan o nararamdamang kahirapan sa kasalukuyan. Kaya muli sasabihin natin, hindi po talaga kulay itim ang bansa. Yusek, also po, kahapon din, in-announce po din niya sa wage board, no, he actually gave directive na dapat they have to review further the minimum wage in the respective areas po. May timeline pong binigay ang Pangulo sa kanila? Okay, sa kasulukuyan po, dapat po na malaman din po ng ating mga kababayan na lahat po ng region natupad po ang utos ng Pangulo na taasan po ang salary or minimum wage through a regional tripartite board. Nabigyan po ito for the whole 2025, nabigyan po na taasan po. At ngayon sa kasalukuyan, pag-aaralan muli para naman sa susunod na taon. Opo, ganun po 'yon. So para po ito sa mga manggagawang Pilipino po.
Yusek, we have a follow-up question from Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Follow-up lang po. Ilang mga mamabatas po kasi nananawagan na kay Pangulong Marcos na sertipikahan na po daw urgent ang wage hike bill. Ano po ang reaksyon ng Malacanang sa panawagan na sertipikahan po na urgent ang wage hike bill? Opo, ganito po yan. Kailangan po natin lahat alamin. Ito po ay ayon din sa Pangulo. Lahat ng stakeholders dapat po makausap, malaman ano po yung maaaring magandang idulot, positibo, negatibo. Sa lahat po ng stakeholders, kailangan kausapin kung kakayanin din po ba ng mga employers at kung ano yung nararapat sa mga manggagawa. So sa ngayon po ay dapat pag-usapan lahat-lahat po yan. Pero kung ano po yung makakaya ng Pangulo sa kanyang pag-uutos, katulad ng sinabi po natin, sa pamamagitan po ng DOLE, ibibigay po natin sa mamamayan. Hindi nga lang po siguro ganon kalaki katulad ng hinihingi ng iba mga kababayan natin. But at least po, gumagawa po ang Pangulo sa abot na makakaya na maibibigay para sa taong bayan at mga manggagawa. Lastly po, Yusek, ang labor group po ay nananawagan din na ng parang meeting with the President. Bukas po ba ang Malacanang na makipag-usap sa mga labor groups? Thank you. Ang Pangulo po ay laging bukas sa anuman pong diskusyon para po sa ikabubuti ng mga manggagawa. At hindi po yan sinasara yung pintuan. Kailangan lang din po siguro natin na masabi sa Pangulo kung papaano, kailan, para po magkaroon sila ng magandang pag-uusap. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am. Ma'am, kahapon naglabas ng statement si President Marcos regarding the suspension of Governor Gwen Garcia sa Cebu. How should we interpret the President's position on the suspension of Governor Gwen, considering po na she is a close ally of the administration and also the leader of the very powerful One Cebu Party? Okay, maliwanag din po ang sinabi natin Pangulo. Dapat pong paigtingin ang rule of law. Patibayin ang due process. Wala dapat umaabuso sa anumang kapangyarihan, maging sino ka man. So susunod po tayo kung anong sinasabi ng batas at kung ano po ang procedure na dapat gawin. Siguro maaari po itong i-avail ni Governor Gwen Garcia. At kung ito naman po ay naaayon sa batas, dapat punto pa rin. So ano po ba yung pananaw ng Pangulo tungkol dito sa suspension niya? Does he believe that the suspension was politically motivated and that the Ombudsman did not follow the rule of law? Ang pananaw po ng Pangulo ay laging kung ano ang dapat sa batas. Hindi po natin gagamitin yung excuse ng pamumulitika. Maaari siguro na may mga issues patungkol sa pamumulitika, but still ang Pangulo, ang gusto lamang po niya ay masunod kung ano sinasabi ng batas. Do we expect any intervention po from Malacanang? Hindi po gagawin ng Pangulo yan. Next question, Gilbert Perdes, DWIZ. Very, guys, galing na mamuno. Neutral talaga. Good morning po, Yusek. Nasa alert level 3 pa rin po yung Bulkang Kanlaon at habang papalapit po yung eleksyon, ano pong paghahandang ginagawa yung pamahalaan para matiyak po yung kaligtasan ng mga botante at ng mga election personnel ho natin, partikular po doon sa mga apektadong komunidad? Opo, nagkaroon po ng MOA patungkol po dito sa pag-aalboruto ng Bulkang Kanlaon. Ang sabi po sa MOA ay pag-iigtingin po ang kanilang pagsiservisyo para masiguro po ang kaligtasan at ng mga kababayan natin at matuloy po ang sinasabing eleksyon sa darating na May 12. At ito po ang sinabi mismo ni Yusek Ariel Nepomuceno ng OCD, ng Office of the Civil Defense. And I quote, "The vote of every citizen is vital. Even during calamities, we cannot allow voting to be hindered." End quote. So, yun nga din po, pinagtibay din po at nagpumirma po ang Pangulong Marcos Jr. ng Executive Order creating National Task Force for Kanlaon. So, this order formalizes the entire effort to manage risk and respond effectively. Yan po ay nabanggit po ng Office of the Civil Defense. So, hindi po pababayaan yung mga kababayan po natin na naapektuhan ng pag-aalboruto ng Bulkang Kanlaon at saka ng Bulusan para hindi po maituloy ang pagboto. Okay.
follow-up lang po. Meron po bang mga emergency voting centers para po doon sa yung mga personnel ho na tumutugon sa mga disaster efforts po ng pamahalaan? Para po halimbawa mauna silang bumoto o kaya may particular silang lugar na pupuntahan po para makaboto? Opo, ginagarantiyahan po na magkakaroon ng plano para sa evacuation ng polling precincts, pagkakaroon po ng incident command post sa eleksyon at ang pag-explore po para ma-deputize ang OCD personnel para makasuporta sa election security sa mga high-risk areas. Follow-up question, Vance Fernandez. On Governor Gwen, regarding dun sa kanyang pagmamatigas na ayaw niyang bumaba sa pwesto, papayuhan kaya to ni Pangulong Ferdinand Marcos? Maliwanag nga po, sinabi ni Pangulong Marcos, dapat sundin ang batas. So kung ano po inaayon sa batas, yun din po ang dapat sundin, walang dapat umabuso. Wala po tayo sinasabi kung ang umabuso ay yung ombudsman o si Governor Gwen Garcia. Kung ano po nasasaad sa batas, kung may depensa naman po si Governor Gwen Garcia at sinasabi na hindi dapat magpatupad ng suspension sa loob ng 90 days during the election period. Kung yun po ang nasasabi ng batas, yun po yung sundin. Thank you, ma'am. Bago po tayo magtapos, bilang update sa inisyatibo ni Pangulong Marcos Jr. na magbigay ng libreng sakay sa LRT1, LRT2 at MRT3. Umabot sa higit 1.2 million commuters ang nakinabang sa unang araw ng Labor Day bilang sakay noong April 30. Wow. Nauna nang sinabi ng Pangulo na ito ay isang pagbibigay pugay sa mga manggagawa at sa kanilang kontribusyon sa ekonomiya at sa lipunan. Tatakbo ang libreng sakay para sa lahat sa LRT1, LRT2 at MRT3 hanggang bukas, May 3. Dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat Malacanang Press Corps at magandang tanghali para sa bagong Pilipinas. Yun guys, narinig nyo ha? Ibig sabihin hindi maitim ang kulay ng Pilipinas, kundi lumiwanag na. Ang maitim na budhi, yung kumukontra, laging naninira. Natatawa talaga kayo si Castro guys. So maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines.